Maganda, napakaganda nga naman po ng ano na to, ng sample dito, yung mga tubo nandun sa Tarlac. Good morning, medyo tinahay na po tayo ng gising. Medyo masama po yung ating pagkaramdam. Gising natin, actually kahapon pa to eh. Medyo namamagaya tayo yung aking tonsil. So nahihirapan akong lumunok. Tapos yung para tayo may lagnat. And tapos kanina, pagising ko, kagabi kasi din na po ako nakapag-edit ng video, magawa ng medyo, yun nga, masama yung pagkaramdam natin. Ayun, ngayong umaga lang ako nag-edit. Loading pa lang po yung ating video. Ayun, export pa lang. Ayan, pasensya na po minsan kung nalilate yung ating mga video. Gawa siyempre, ako rin yung nag-edit pag-uwi. Minsan nga, late na po ako nakakatulog. Pinakamababa akong tulog alas 12 ng gabi, tapos magigising ng alas 5. Kaya minsan po medyo kailangan din natin magpahinga. Tingnan natin mga boss kung bubuti po yung aking lagay. Pumunta tayo sa sa San Simon project. Kailangan po kasi ako doon para maibigay ko yung mga details na gagawin nila doon. Tapos may atid din yung gamit na gagamitin sa pag-chipping. So tingnan natin, sana hopefully naman sana maging okay ako. Yan, dapat nga rin kagabi pala itatanim ko to, i-re-repat ko itong mga halaman. Ayan, hindi ko na nagawa ng medyo masama po yung pagkaramdam ko kahapon. So ngayon parang ganun pa rin, parang lumala pa. Medyo yung tonsil ko parang namamaga. Tapos yun nga, itong loop natin, update tayo. Yan, hindi pumasok. Umuwi kahapon siya, baka parang hindi siya papasok ngayong araw. Yun na lang po din ang gagawin ko. Kaya pagagawa ko yung pinakabahay ng kalapate. Tapos schedule namin yung pag-angat nito, kasi hindi po kaya dito ng 4 na tao, 5 tao lang. Siguro more or less mga 10 tao ang kailangan dito para may angat namin. Ayan, naka-ready na itong kanyang tungtungan. Ayan yung tungtungan niya, dyan po natin ipapatong. Tapos lalagyan na lang natin ng paa dito for the meantime lang naman to. Di naman po siya dyan na fix. Kaya gusto ko pwede siyang i-move, ilipat. Ayan, okay na. Si Lolo Boy naglilinis. So kailangan ko magpunta sa ngayon, sa San Simon. Kailangan din maiatid sa kanila yung mga gamit nila. Mamaya siguro tingnan natin, baka after lunch papahinga lang ako, inom ng gamot. Ayan, hindi tayo pwedeng magkasakit. Marami tayong area of responsibility. Ika nga ni Mang Tani, marami tayong responsibility. Paano ko muna kay Junior yung mga boss, yung ating mga halaman, para ma-repat na yung iba. Isang araw kasi dumaan ako sa binilhan natin paso, bumuli ako ng ibang paso para yung mga halaman dito na may lipat na. Yung halaman tayo dito. Ayan, para ma-repat. Tapos ito nyo rin, mo to, kaya mamaya na lang, sige. Yan, tapusin mo muna. Tapos meron tayong nasan akin na nga yan, yung sibling na yan, ayun, buto. Meron tayong buto ng sigarilyas. Ayan, wing bean sigarilyas. Tatanim natin dito sa
Dagdagan mo pa yan. Konti pa yan. Pagka nasiksik yan, konti lang yan. At least mga ano lang yung tira mo dito, mga 2 inches lang yun. Bumili din po ako ng loam soil. Tapos ito, ginawa namin ni Pandan din ng isang araw hanggang ngayon. Ayan, ang walang toy na. Hindi na naitanim. Kala ko sana tatanim ko rin yan. Tapos mag-ano tayo dito, mag-grap. Kaya lang wala. Itong isa, mukhang dead ball patay. Ayan, patay na. Itong ginrap. Ano lang tayo ng mga boss, nag-experiment lang tayo. At least meron tayong idea kung paano. Alam pala, no, malinis yung pag-graph. Tapos ano siya, hindi muna siya nalalagay sa direct sunlight. Dapat ilagay muna sa malilim na lugar. Ito mga tinanim ko, tumutubo. Ito bonggambilya din po ito, maganda to. Ayan, paayos ko muna yung mga halaman. Hindi rin pumasok si Ramiro. Anong mangyari? Niligpit niya yun. Yung gamit niya, nalindan ng bag. Hindi pa natapos yung ating lop. Bukas pa. Bukas, Biyernes. Ayan. Tatanim po tayo ng ito po ito ng sigarilyas. 2, 4, 6, 8, 10, 15 piraso. Pero rin ito sigarilyas. 2, 4, 6, 8, 10, 15 pieces. Tatanim natin dito. Siguro tigdadalawa. So ano ito? Mga 15 ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pieces. Dalawa. Magic bean. Ayan, dapat po mamaya meron tayong kausap na makikita kami dito sa may SM Pampanga. Kaya yun nga, medyo sumama yung ating pakiramdam. So na-cancel ang ating lakad. Ayan, shoutout kay Kuya Glenn Tamayo. Ayan, Kuya Glenn Tamayo, ayan, shoutout po. Pasensya na po, hindi po tayo nakita yung schedule natin sa SM mamaya. Sir, okay bang sama po kayo sa vlog? Kamusta po? Okay lang po. Sino po kasama nyo? Mrs. ko. Ay, tara po, dito tayo. Malinis na dyan. Regs Vlog. Ayun po si Sir Glenn. Taga saan po kayo, sir? Quezon City. Quezon City. Yan, nagpunta po sila dito. Meron silang dalang proposal sa atin na project. Soon to be. Sa Rizal, Rodriguez Rizal po, no? At saka si Ma'am. Si Ma'am, tsaka... Alam mo si Mario, Ma'am? Shady po. Shirley, tsaka si... Mabili. Marbury. Ayan, shoutout. Baka meron po kayong gustong batiin sa vlog, te. Yung mga kasama mo sa Qatar. Yung sa Qatar Forces, malapit ang bumalik. Qatar po siya nagtatrabaho. Solid subscriber po natin. Simula nung una tayo mag-vlog, alam po niya yung ating naging journey sa pag-vlog. Salamat po sa magbisita. Okay. Actually, hindi po inaasahan to. Hindi po inaasahan na darating sila. So, buti na nag-check po na nandito tayo. Kala ko babalik pa eh. Ayan, kamukha po ng masakyan ni Parang Jim Spander. Si Kuya Glenn. Glenn na lang ha, boss. Po, ingat po kayo. Si Ma'am pala yun. Si Madam pala yung driver. Kaya lakad po ka kanina, pagdidinginan kami kanina eh. Magaling na yan eh. Okay. Manila pa Pagka po nakapasok kayo dito, magaling talaga kayo kasi masikip din dyan eh. Parang nasa Manila dyan eh.
Sa highway na lang ako. Matan po yung ano kaya, drive ang pasahero ko. Boss, Ingat po kayo. chat na lang boss ha. Okay po, opo. Si Lolo po yung nanay ni Carolina ba boss? Ay, hindi po. Hindi. Hindi. Ikaw? Yung yung bata ko dyan. Bigay sa answer niya. Si Junior. Lo. Sa sunod na lang. Sige po. Chat tayo. Sige po. Boss, Ingat Ingat. Galing mo drive ni madam. Expander. Hindi pala siya cross. Hindi parang Jimmy Expander cross. 35-15. Alam mo, ternan mo. Baka jackpot ka doon. 35-15 daw. Nakita ni Lolo Boy yung plate number. Tatayan daw sa weteng. Ayan, meron pong talasadin si Boss Glenn. Ayan natin. Silipin natin na yung mga boss. Medyo okay na po yung pagkarandam natin. Inom na rin tayo ng gamot kanina. So baka mamaya lumakad tayo sa Simon. Ayan, Chivas. Wow, Chivas Regal. Thank you po Kuya Glenn. Tapos ito po yung proposal na gusto nilang ipagawa soon to be. Pero hindi naman po silang nagmamadali naman. Nagpa-line up lang sila para at least meron na po silang meron na silang slot sa atin. Ayan, kasi yung kanilang bahay ano po siya sa subdivision sa may Teresa Heights, Rodriguez, Rizal. Saan yung perspective? Ito. Ayan. May perspective. Ang location po niyan is Teresa Heights Subdivision, Rodriguez, Rizal. So mapapalayo tayo. Pupunta tayo sa Rodriguez, Rizal. So ayan mga boss, palis na po tayo. Pupunta po tayo ngayon sa San Simon. So kailangan po tayo pumunta rin ngayon. Gawa ng kailangan natin maibigay yung mga detalye kung sa gagawin nila doon. Tapos yung mga gamit na gagamitin nila sa pag-demolish ng bahay nung ating ilalagyan po ng view deck tsaka yung slab dito sa may balcony sa San Simon Project House Renovation or Improvement. So let's go. Ayun mga boss, nandito na tayo. Yan, nandito na po tayo mga boss. As you can see, ayan, Gibana po yung bahay. May nasak. Mabilis yung pagsisira. Ayan, magandang bahay. Ito po kasing harapan na to. Ito rin yung lalagyan natin ng slab. Kaya kailangan tanggalin yung yero nyan. Tapos para may check na rin natin yung mga ginamit na dyan na mga bakal, itong mga column. Itong beam na to mahaba. So check namin yan kung kailangan lagyan ng column to. Kasi medyo mahaba po yung kanyang span. Haba. Saka dito sa may garahe. Hey, naiinom ko ng gewali kang bali. Ayan po yung itsura niya. So ang gagawin natin, ito roof deck, tapos ito slab po ito, balcony,
Tapos yung gate niya, bago rin po itong gate na to. Imumove pa namin dito ng kaunti dito sa may harapan. Medyo nakaano kasi yung gate nila, nakaurong. So maluwang pa po yung space nila dito. Meron naman pong sukat dyan. Sakaling mag-widening sila, meron na pong binigay na sukat dyan. Ayun yung marking na red paint dun sa may bakod. Sa mga kapitbahay, halos yun sa kanila, halos makakain ng widening. Pero yung yung dito, yung kina Sir Herman or itong project natin, naka-ano po siya, nakatras siya. So ang gagawin namin dyan, babaguhin po yung gate na yan. Pati yung gate na to magigiba rin pagka matapos na tayo dito sa bahay. Muna ang unahin natin. As you can see mga boss, ano siya, roof deck. Tapos ayan, meron siyang canopy dito, yung kulay black na yan. Ano po yan, canopy na polycarbonate ang design yan. Tapos itong railing niya stainless, tapos tempered glass. Ayan. Sa taas din ganun din. Ang nag-design po nito is si Architect Glad. Siyempre bago natin pinropose itong ganito, hiningi muna namin yung plano nitong bahay na to, yung history niya, yung mga ginamit nila, ginamit nilang material. So approve naman kay architect yung structure. Kaya naman po nung structure ng bahay. So ayun, pag natapos siya, ito siya, ito yung design niya. Before, after. Hopefully sana makuha natin. For sure naman mga boss, kung hindi mag-iiba yung kulay nito, so nasa kanila na po, nasa owner na kung susundin natin tong kulay nitong ating perspective, yung pintura niya, or i-keep yung ganyang kulay. So pinauna ko muna tong dito sa ibaba. Sa ibaba muna dito sa may balcony. Pinag-iiba ko muna yan. Tapos yun nga, mag-chipping tayo ng ano dito, beam. Saan check natin yung mga rebar na ginamit. Tapos yung gagamitin natin pang slab is ano tayo, steel decking tayo. Steel decking yung gagamitin natin para mas matibay. Ayan, compare sa conventional slab. Ayan, demolition. Ayan, tapos itong main door na to, ipapalitan po natin ng ano to, na mas malaking pintuan. Tapos mas malaking pintana dito sa kanyang harapan. Nilagyan na rin natin ng protection itong mga gamit dito. Blue sack. Ayan, itong stainless, pinlagyan natin ng plastic para hindi na marumihan. Ito kasi mga boss, balak nila dito, ito nasabi ko dati, matatanggal po ito. Kapalitan din natin ng tempered glass yan, itong kanyang steel railing. Ayan. Tapos ito yung susunod natin, papaklasin po yung bubong nito. So sa nakikita ko naman sa kanyang beam, roofing beam, matibay naman siya. Tapos dadagdagan pa natin ng support. Ayan, support. Ayan, paklas na. Ayan, yung slab natin. Ayan, from there, ayan, paikot po siya. Iikot siya doon. Tapos yung access nitong ating view deck, o itong ating roof deck, meron po siyang access dito, magiging access dyan. Ayan, para may idea lang po kayo dito sa project na ginagawa namin. Tapos dito, hindi ko lang alam kung magkakaano to mga boss. Itong bintana na ito, mapapalitan po ng sliding door, kung saan access nitong kwarto na to, may access din siya dito. At the same time, sa kabila ganun din.
Ayan, napakaganda nga naman po ng ano na to, ng idea na to na ibabalcony lang to, sayang yung space. Terrace. Ayan. Ayan. Ito yung pangalawang kwarto. So ganun din, magkaka-access din po siya rito. So pwede siyang umikot dyan, doon paikot. Hanggang dito. Kaya medyo malaki-laki po yung ating gagawin dito na slab dito. Ayan, hanggang dyan, magkaka-slab po dyan. Dito kasi sa ilalim na to, ano po yan, dirty kitchen. So magkakaano pa siya, magkakabubong. Tapos mayroong access dito tong roof deck dito sa loob. Ayan yung access niya. Ayan. Tapos may access din sa labas. Dito wala na pong dito, mababago dito sa area na to. Bali dito lang tap po tayo sa area na yun. Makapansin nyo, ang ganda. Ang bahay po na to is na turnover lang last April yata, last year. Ayan. Ayan, ito. Yung po si mga gagamitin scaffold dito, yung mga tubo nandun sa Tarlac, sa project natin sa ginagawang apartment. Wala tayong panghakot na sakyan. Si Hero nasa kasa. Kasalukuyan pong ginagawa. Siguro mga 1 week pa makakuha na natin si Hero or lalabas na siya. So yun yung ating panghakot dun sa mga tubo sa Tarlac. Ay, meron na subscriber, oh. Oh, boss. Basta si Boss Jimmy. Nandun sa Kabyaw. Sa tingin pala. Teka na ka, boss. Kaya ko mo. Agad tama. Yung sa sumunod. Ang ang project ko. Ang haldol tumahan ba yung Best Jim po kaya kayo? Ay, shoutout ka ba? Abenta yung vlog. Sige. Ayun, oh. Ano mga lagi mo, boss? Nel Pangan. Nel Pangan. Yan, shoutout. Baka meron kang gustong batiin. Mga Pangan family. Si boss Boss, Nel. sige na. Oh, sige, ingat. Kaya na. Oh, okay. Gawa na yan eh. Oh, gawa din, pasira din kami. Check ka. Ayan, Jeremy yung ayan, terrace ang pong rooftop. Hanggang yung baba ko yun. Dami yan, bagam yan. Ayan, shoutout kay Boss Nel Pangan. Lagi nanonood sa amin ni parang Jimmy to. Ayan, solid subscriber. Mga Jeep Squad. Oh, Kay Kuya Reds. ingat. Thank you. Ingat. Ayan, shoutout. Nakilala po tayo ni Boss Nel. Taga rito lang pala sa sa San Simon. Ayan, ang nagastos daw po nila dito nung pinagawa nila doon. Itong bahay na to, ang total cost nila ayon kay Kuya Herman, kung hindi ako nagkakamali, 7M yata ang nasabi niya sa akin nung nakausap po kami. Ang naubos nila dito sa bahay na to, yan, 7 million. Ito lang pong bahay. Ayan, tapos ngayon wala pang isang taon. So yun, hindi sila na tawag dito, na disappoint po sila. So yan, napag-desisyon nila na yun nga, ipaparenovate nila, papagawa nila ng roof deck, tapos yung balcony para lumuwang din. Ito palang gate nila dito, mga boss. Ano po siya? Automatic. Ayan yung motor niya. Kaya lang medyo sablay din daw yung pagkagawa nito. Minsan daw ang tawag dito, parang nahihirapan yung motor. So baka hindi kaya ng load nitong motor, yung kanyang yung capacity pala nitong motor, yung load nitong gate. Baka mabigat itong gate, so baka nahihirapan. So yung gagawin po natin dito, ang gusto po nila ni Kuya Herman is stainless gate na ganyan din, automatic din. Meron din siyang remote. Yan. Tapos ayun yung marka, yung red na yan nasa bakod. Yan po yung hangganan. Sana nakano na po yan sa daan, nakasukat na. So halos sa 1 metro ang
mamumove namin simula dito hanggang doon. So malaking bagay po yun, luluwang itong harapan itong bahay. Kahit dito ganun din, i-mamove itong gate, iusog sa harapan. So magiging maluwang na ito dito sa may harapan niya pagka na-adjust na yan. Yan, meron muna tayo. Coca-Cola. Anong klase tinapay ito? Ano nila matamis? Ito, laki sa... Spanish bread. Laki sa donut, no? Donut. Talaga yung papa na. Donut. Oh. Yan yung bulo yun, no? Ay, baso? Binasam niya kanina yung baso niya. Ayan na, marami pong mga nagko-comment dito sa mga dumadaan o sa mga kapitbahay. Bakit daw namin sinisira? Bakit daw namin sinisira yung bahay? Napakaganda. Talagang no choice. Ayan, itong mga metal paring ito, mga ceiling framing. Tingnan natin pakinabangan to. Palitan. Sabi oh. Kapanghinayang. Yan, nagbigay ng ano si Ate Jean, kapatid ni Kuya Herman. Oh, adobe. Oh, ali dito. Para malakas kang pamagpala. Oh, merienda. Oo. Oo, yung ano. Ang pinggan din yan. Magmerenda muna sila. Magmerenda muna kayo ulit. Yan, maraming salamat kay Ate Jean. Pansit. Yan, shoutout pala kay sa isang arkitekto na pumasyal dito. Partner daw niya si B-Art Design, yung ating kaibigan na architect, si B-Art. Yun po yung gumawa ng aking intro. So kapartner daw po niya si, anong pangalan niya? Alvin Gubat. Alvin Gubat. Ayan, shoutout sa'yo, architect. Taiwan daw na nanonood. Alvin Gubat, no? Ayan, shoutout. Ayan, lalo na siguro mga boss kung sinabay nating gibayin yung bubong, makikita ng mga kapitbahay sa bakit nyo sinisira yung bahay. So pinahuli ko muna yung bubong. Ito muna yung ibaba yung aming katrabahuin. Tapos yung bubong, pagka nakuha ko ng scaffolding, so may scaffolding na doon sa may high ceiling, doon natin pababaklas yung bubong. Tsaka magdadagdag pa po tayo ng tao dito. May gumagawa dito sa ibaba, may gumagawa rin sa taas para mas lalong mapabilis itong project natin dito. Ayan. Iwan na po natin sila para makapagpahinga na rin ako ng maaga, para hindi tayo medyo pagod. Ayan, sumaglit lang ako dito. Actually dapat hindi ako pumunta rito, kaya lang talagang kinakailangan. Ayan, binigay ko na po yung mga details na gagawin nila. Nabili na ko na rin si Bayaw. Tapos itong mga pinagbaklasan ng yero na to, bale sa owner na po yan, kina Kuya Herman. Hinihingi yata ng kapatid nila dito sa may Masantol. So dadalhin sa Masantol yan, or Makabebe, o hindi ako nagkakamali, Makabebe pa Masantol. Sa Masantol yata. Dadalhin sa Masantol yan yung mga pinagbaklasan natin ng yero. So yung magagamit pa po nila yan. Actually yan pwedeng gamitin sa slab yan, pero gusto ko mas matibay yung gagamitin natin, steel decking. Karagdagang suporta sa slab kasi yung mga boss, steel decking, karagdagang pampatibay din. Ayan, let's go, isa tayo.